Good afternoon po. Dahil ang food stamp beneficiaries po ay required na magtrabaho, paano nito mababago ang kultura ng dependency po sa government aid? Yes, pero hindi naman mahirap yun dahil talaga kagaya ng sinasabi ko na ilang beses, yung mga Pilipino naman hindi talaga, ayaw nilang hindi sila nagtatrabaho. Kahit nangangailangan, siyempre tatanggapin nila kung ano yung tulong na mabibigay ng gobyerno, pero kung hindi sapat yung ganun na lang habang buhay, ganun ang gusto ng Pinoy ay magkaroon ng trabaho. Kaya may kasama tayong element dito na magbibigay sa yung DOLE na tent para makapagbigay ng trabaho para sa mga nangangailangan. At alam mo naman lahat ng ito susuportahan talaga natin hangga't mabigyan natin ng trabaho ang taong bayan. Kaya ito na muna pang tiding over. Oo, habang naghihirap pa. Pero I think that as quickly as possible, lalo ng Pilipino, naging experience ko, ay silang hanggat makahanap ng trabaho, talagang yun ang gagawin kagad. Sir, follow-up lang po. Dahil po sa food stamp, pwede bang kalaunan, sir, ma-terminate na yung 4-piece program po? Sana. Ibig sabihin kasi pag makaya na natin itigil yan, ay sasabihin natin, ibig sabihin wala nang nangangailangan. Ay maganda talaga kung umabot natin yun. Pero kahit paano, kung minsan tinatamaan ng halimbawa, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng peste, tinatamaan ng kung ano-ano, kailangan pa rin tulungan. So yung 4-piece, yun, pantawid yun . So kung hindi na kailangan magtawid, ibig sabihin may trabaho na, may kaya na yung tao. Kahit man lang mapakain ng sarili ng pamilya, sana umabot tayo sa ganun. Thank you, Mr. President. Gilbert Perdes, DWIZ. Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Paano po natin masusustain yung food stamp program at saan po tayo kukuha ng pondo para ho rito? Well, meron hati-hati. Meron yung ADB na tumutulong sa atin. Meron yung World Food Program at syempre meron din tayong counterpart dito sa Pilipinas. At mabuti na lang at nandiyan nga sila at tumutulong sa atin. At nakikita naman nila, sanay na sanay sila sa ganitong klaseng trabaho. At kaya't nagpapasalamat kami sa kanilang lahat na tumutulong sila. So, in terms of funding, palagay ko, I think we will be able to sustain ito for as long as we need it. But kagaya ng aking laging sinasabi, dahan-dahan sana, maayos na natin yung ibang sitwasyon para hindi na nangangailangan ng tulong. But there will always be an element na may kailangan pa rin. So hindi talaga, you will never see na mawawala lahat ito. Na hindi mo na makikita yung programa, sasara yung programa. Hindi siguro, baka lumiit pagka maganda na ang takbo ng ekonomiya. Thank you, sir. Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, Hello. clarify lang namin your earlier statement. You mentioned that the DOF secretary should not be part of the Maharlika Investment Corporation, but under the law, he's supposed to head the panel. Clarify lang, sir. No, what I said is that he should not be the chair of the DOF because that was the original proposal was that the president be the chair. Sir, follow up, sir. So you prefer to be the chair? No. The first proposal was that the president would be the chair. Sabi ko hindi naman siguro, I don't think it should be that way because ako magpapatakbo ng fund, hindi tama 'yun dahil politika nasa politika ako. Kailangan mawala na nga, maihiwalay sa politika. So ang sumunod ay sinabi ang DOF ang mag-chair. Ganon din ang aking sinabi. Ngayon, may interest talaga ang gobyerno sa Maharlika Fund. Kaya kailangan meron tayong representative dun. Kaya ang nangyari, kung titignan mo yung batas, ang DOF as the ex-officio member. Kasi ang pera galing sa gobyerno . Kailangan meron tayong representative sa board. But hindi sila ang magpapatakbo. Ang importante sa akin, yung aking nabanggit kaninang umaga, napakasimple lang. Dapat ang mga desisyon na ginagawa ng mga namumuno ng Maharlika Fund ay hindi dahil sa politika,
hindi dahil sa kung ano-ano pang ibang konsiderasyon, kung hindi kung ano yung pinakamaganda para sa fund. Kung anong magpapatibay ng fund, ano yung magpapalaki ng fund, ano yung mga investment na pagpapaganda dun sa fund. Yun ang kanilang dapat iniisip. Hindi na dapat iniisip may eleksyon bukas, may eleksyon in 1 year, kailangan natin, wag natin papasukan yan kasi whatever. No political consideration should be part of it. Otherwise, delikado yan. It will not succeed. Yeah. Thank you, Sir Chonayu, Radyo Inquirer. Sir, good morning. Good afternoon. Good afternoon. The former President Rodrigo Duterte had a meeting with Chinese President Xi Jinping sa Beijing the other day. May imprimatur po ba ninyo ito? May basbas po ba ito? No, nagpermiso pa, hindi naman kailangan. Alam ko naman ang pupunta siya. At magkaibigan sila, magkakilala sila. So, I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, yung mga shadowing, yung mga kung ano-ano, all of these things that we are seeing now, I hope na napag-usapan nila para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talagang habol natin, patuloy ang pag-uusap. Kaya I welcome any new lines of communication. If that is President PRRD, then good. Hindi importante sa akin kung sino, kung ano, basta may makausap sila, baka makatulong eh. So I hope, I am sure that he will have a hindi naman report, but I'm sure he will be able to tell us what happened during the conversation and see how that affects us. Thank you, Mr. President. Thank you, Alright, Malacanang thank Press you. Corps. Salamat.